Eto guys, bukas tayo ng isang topic, no? Meron kasi ako isang video before na ang topic ko doon is about sa sahod. So, ang sahod na to ay about sa schedule. So, schedule, kasi meron dito yung schedule na long and short na week, and then schedule ng Monday to Friday na pasok. So, to brief lang yung tungkol sa video na yon. Long short na sinasabi ko is sa loob ng isang buwan is 15 to 16 days lang ang pinapasok ko. 12 hours ang pasok ko noon, pero alternate siya, hindi siya dire-diretso na 15 days. Ibig sabihin, for example, ang week 1 is Monday, Tuesday, wala akong pasok. Wednesday, Thursday, meron. Friday, Saturday, and Sunday, wala ulit. And then week 2 naman is alternate. Ang Monday, Tuesday ang merong pasok, Wednesday, Thursday ang wala, and then Friday, Saturday, Sunday ay meron ulit. So, ibig sabihin, sa unang linggo, papasok ako ng 2 araw, susunod na linggo, 5 araw, susunod na linggo, 2 ulit, susunod na linggo, 5 araw. Now, bakit siya naging 15 and 16? Alam naman natin sa isang buwan, hindi lang 28 days. So, minsan inabot siya ng 31 days. So, kaya minsan nagtataas sa 15 to 16 days ang aking pinapasok. Minsan nga inabot po ng 17 days eh. Now, pagdating naman doon sinasabi ko Monday to Friday may pasok kayo, and then 8 hours lang siya. So pwedeng 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Yung iba 6 to 3 kasi walang bayad yung overtime. Meron kasi mga company na ganyan eh. 6 kayo papapasukin, 3 kayo papalabasin, pero meron kayong 1 hour break time, wala kasing bayad ang break time nila ng 30 minutes. So minsan binabayaran sa kanila is 7.5 hours lamang. So ganun. Nakadepende yan sa kanila, no? So briefing lang to. And then ito yung tanong. Kapag ba ang schedule mo is yung long short week at ang schedule mo is yung Monday to Friday pero 8 hours lamang, ang sahod ba nila is magkaiba? Alin ba yung mas malaki? So, ayan, usapang sahod na tayo, no? Pero ito guys, based on, sabihin na natin na experience ko and experience ng kaibigan ko. So, ganito. Kasi ako hindi ko siya na-try na Monday to Friday ako pumasok eh. Hindi ko siya na-try ng ganun. So, guys, ganito yan. Yung akin long short week, 12 hours ako, hindi siya overtime. 12 hours ang pinapasok ko araw-araw sa loob ng 15 to 16 days, pero hindi po siya overtime. Sabihin, papasok ko ng pangamaga, diretso 6 to 6, ganun. Hindi siya overtime, guys, ha. Pero nagtototal yung aking hours na 154 ang pinakamababa. Pinakamataas niya, inabot ako ng 176 kung di ako nagkakamali. So, 17 days to. Now, kapag Monday to Friday naman, 8 hours ang pasok mo, 6 to 2 to 10 or 10 to 6. Pero, Saturday, Sunday, wala kang pasok. So, every day, Monday to Friday, 8 hours lang ang pinapasok mo noon. So, paano ang usapan kapag dating sa sahod? Sa sahod po is halos nagkakapareho sila. Minsan, mas malaki pa yung sinasahod ng long short week kesa sa Monday to Friday na ipinapasok. Ay parang feeling mo mahaba, di ba? Kasi Monday to Friday papasok. Yun nga lang kasi 8 hours sila. Pero pag pinag-combine mo ang hours niyan, nagsasakto lang din niya na 154 to 165 hours kahit 8 hours kang pumapasok sa loob ng isang buwan. So kahit 12 hours ang pasok namin, long short week, hindi overtime. Sa kanila naman, kahit Monday to Friday silang pumapasok, is 8 hours, wala din siyang overtime. Sa sahod, halos nagkakapareho. Minsan, mas malaki pa yung sinasahod ng mas mahabang pahinga na kagaya namin na long, short week kung tawagin. Bakit? Meron kaming night differential. Sa loob ng isang linggo, or sabihin natin isang linggo, ganyan. Minsan, sabihin natin sa loob ng isang buwan, ganun, is yung parang pinaka 2 weeks doon, pinaka 2 weeks doon, di ba, rest day namin. So, kasi 15 days nga lang kami halos pumapasok. So, sa 15 days na ipinasok namin, yung 7 days doon or 6 days doon, night shift siya. So, may bayad kami ng night shift from 10 to 4 a.m. May bayad din kami ng Saturday and Sunday. So, ibang bayad nun. Minsan, may additional siya na 10 or 15 or 20%. Yun yung mga kaibahan niya. And then, ano pa ba? Kasi, compulsory na pag tinapat sa'yo na ngayong week na to is may pasok ka ng Friday, Saturday, and Sunday. So, Saturday and Sunday is may additional siyang bayad. Now, paano kung natapat pa na panggabi tong Saturday and Sunday? So, mas malaki compare doon sa regular na sinasahod kapag ikaw ay pumapasok sa araw. So, mas malaki yun. Kasi una, Saturday, iba. Sa amin kasi Saturday is may 15%, Sunday is 20%. So, may night differential pa yon na additional.
Now, paano naman kung 8 hours Monday to Friday and then 6 to 2 ka lang? So, sabihin natin doon muna tayo sa 6 to 2. Kapag 6 to 2, syempre una, wala kayong night differential. Pangalawa, kapag hindi kayo nag-avail ng monthly na babayaran nyo sa inyong transportation, so from Monday to Friday, magbabayad kayo ng transportation. Dito kasi sa Czech Republic, pwede ka kasi mag-avail ng monthly na bayad sa transportation. Sa kagaya ko, ang monthly ko is nasa 312. So, merong zone lang. Ito lang yung lugar na pwede kong puntahan na sakop ng 312 crowns na yon. Pag lumampas ako sa zone na yon or doon sa lugar na yon, kailangan kong magbayad ng panibago. So, yung ganun yung rules dito sa amin. Now, paano naman kung hindi ka mag-avail nun? So, ibig sabihin, Monday to Friday, magbabayad ka. Pero kahit saang part dito sa Czech Republic is pwede mo siyang ma-avail ang monthly na gano'n. So, magtanong na lang kayo sa inyong mga senpai, magtanong kayo sa mas ahead sa inyo, dyan sa inyong mga company, kasi meron talagang ganyan. So, pwede talaga nyong i-avail yan. Sa sahod, kagaya ng sinabi ko, ito naman talaga yung topic natin, hindi siya nagkakalayo, pwedeng 1,000 or 2,000 lang yung lamang nila, kahit mas maraming pahinga ang long short week. Kung aakalain mo, parang um, parang, kumbaga sabi nga ng nanay ko, may sinasahod ka ba yan? Kasi hindi ka halos pumapasok. Pero mas marami talaga kaming pahinga, guys. Kung tutuusin. Kasi parang pinag-combine eh. So, sa loob ng isang araw kasi is 12 hours agad yung papasok namin. Unlike dun sa Monday to Friday, sa loob ng isang linggo, sila ay papasok ng, I think, nasa 37.5 hours. Kami naman is pumapasok din kami ng halos pag 5 days kami, 40 hours ang ipinapasok namin. Ay, 40 hours ba? Hindi, 60. Kasi, i-times mo yung 12 times 5 days eh. So, 60. Tama ba ako? 60. Baka boplax ako ngayon. Ayun. Basta, ganun. So, yun. Sa loob ng isang linggo, tapos sa susunod na linggo, 24 lang ang ipapasok namin. Kasi nga, 12 hours lang. So, ganun lang yung kalakaran, no? So, tinuro ko lang sa inyo na halos nagsisame lang siya ng sahod. Kaya kami, na nakatikim ng ganitong long short week na pasok, ayaw namin bumalik sa 5 days na pasok. Kasi nga, pag 5 days na pasok, marami kang gising. Ang hirap-hirap kayong gumising sa madaling araw, sa totoong buhay. Ang hirap bumangon, ang hirap na araw-araw kong papasok, ganun. So, minsan, bakit ba ganun yung mga company natin, no? Bigyan ko kayo ng konting briefing. Bakit ganun ang mga company? Kasi, dito po sa Czech Republic, marami tayong buhat. So, hindi sila pwede na OT-OT na kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na wala talaga siyang pahinga, halos 6 days na ganun. So, may ilan ako mga company na alam na ganun, pero hindi siya common. Kasi nga, sobrang hirap ng, kahit sa amin eh, automotive company ako, pero may mga department talaga doon na sinusukuan ko kasi nasakit yung tuhod ko. Oh my gosh. So, masakit yung tuhod ko, kakalakad, kakabuhat. Kasi habang naglalakad ka, may buhat-buhat ka. So, gaano kalaki yung salamin sa sa kotse ng for example is BMW, buhat-buhat ko yung mag-isa. Akalain mo yun, 'di ba? Masakit siya sa ganito and then sa tuhod, ganun. So, yun lang. Sana nakatulong.